Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Sa February 1834, sa Kirtland, Ohio, tinawag ang unang stake presidency at High Council. Noon, ang unang stake presidency ay yung first presidency ng simbahan. Siyempre, pag mas maraming stakes ay ginawa, nagbago naman yan. May tinawag na mga ibang tao din. Sa Doctrine and Covenants section 102, hindi naman ito yung parang normal na section dahil ito hindi naman revelation galing sa Diyos. Pero ito ang sinulat nila tungkol sa meeting na yan kung saan nila tinawag ang stake presidency at High Council. Siyempre, ang mga bagay na sa section na ito ay nangyari dahil sa revelation na natanggap ni Joseph Smith, pero hindi ito revelation mismo sa section na ito. Sa section na ito, marami naman sinasabi tungkol sa mga bagay na kailangan gawin sa simbahan. Kaya mahalaga talaga itong section para malaman natin, lalo sa mga leaders ng simbahan, kung anong dapat nilang gawin bilang mga leader. Um, yung, yung isang bagay dito ay ang proseso para sa membership councils. Kung may isang tao na nakasala na grabe, pwedeng tumawag ang stake president o ang bishop ng membership council para tulungan ang tao na yan na magsisi. Hindi naman itong membership council ay hindi ito para sa pag-excommunicate ganyan. Kung minsan nangyayari kung yan ang kailangan. Pero hindi naman yan ang dahilan kung bakit may mga membership council. Basahin natin ang isang quote ni Elder M. Russell Ballard tungkol dito. Kung minsan ay itinatanong ng mga miyembro kung bakit idinaraos ang mga membership council ng simbahan, ang layunin ay tatlo: iligtas ang kaluluwa ng nagkasala, protektahan ang walang kasalanan, at pangalagaan ang kadalisayan, integridad at magandang pangalan ng simbahan. Gusto ng Diyos na ang lahat ng mga anak niya ay babalik sa Kanya. Gusto rin niya na magiging masaya tayong lahat dito sa mundo. Ang mga membership council ay para makapagsisi ang isang tao na may tulong na galing sa mga miyembro ng leaders, yung stake presidency, yung bishopric, mga ganyan. Hindi ito para maging malungkot ang tao or para gusto ng tao na umalis sa simbahan, ganyan. Ito ay para tulungan talaga ang tao na nagkasala. Bilang ward clerk sa ward ko, naranasan ko na ang pagiging bahagi ng membership council. Yung clerk, yung nagtitake ng notes para sa meetings na yan. At nakikita ko talaga na ang mga leaders ng simbahan, mahal talaga nila ang mga miyembro sa mga ward nila. Gusto nila na magbago ang mga tao, hindi dahil gusto lang nila na sumunod sa utusan ganyan, pero dahil gusto nila maging masaya ang mga tao at na maging worthy para makapunta sa templo, para magawa ang mga priesthood ordinances, mga ganyan. Talagang mahalaga ito para maramdaman natin ang pagmamahal ng ating Ama sa Langit. Dahil siyempre, nandyan naman palagi ang pagmamahal niya, pero kung nakakasala tayo, mas mahirap talaga maramdaman ang pagmamahal na yan. So yan din ang invitation natin ngayon. Simulan ang proseso ng pagsisisi para sa iyong kasalukuyang mga kasalanan. Kung nangangailangan iyon ng pakikipag-usap sa bishop, gawin mo ito. Sana, dahil lahat tayo may mga kasalanan, pero sana gawin natin ang pagsisisi ng madalas para hindi naman naaabot sa panahon or sa punto na kailangan kausapin natin ng bishop tungkol sa mga kasalanan nito. Pero kung dumating na, kailangan kausapin natin si bishop tungkol dyan dahil makakatulong siya sa atin. Siya ang nakakatanggap ng revelation para sa atin, para malaman natin kung ano ang susunod na hakbang kung grabe ang kasalanan natin. Sige, so isang linggo pagkatapos ng pagtawag sa stake presidency at High Council, may dumating na mga tao, si Parley P. Pratt, si Lyman White, na galing sila sa Missouri.
Siyempre napag-usapan natin last week ang tungkol sa mga persecution na nangyayari doon. Itong dalawang taong ito, nang dumating sila, pinaliwanag talaga nila na sa maraming detalye kung ano talaga ang nangyayari doon. Para malaman talaga ng mga leader sa Kirtland kung ano talaga ang problema doon, kung anong nangyayari sa kanila doon. Um, so, pagkatapos ng narinig ni Joseph Smith ang report nila, natanggap niya ang revelation na nahahanap sa Doctrine and Covenants section 103. Sa section na ito, may binigay ang Diyos ng mga dahilan kung bakit nagkaroon ang saints sa Missouri ng mga problema. Pinag-usapan naman natin yung iba last week. Pero uh, sinabihan din niya ang mga saints sa Kirtland na kailangan um, tulungan nila ang mga saints sa Missouri. Basahin natin ang section 103 verse 30. Aking kalooban na ang tagapaglingkod ko na si Parley P. Pratt at ang tagapaglingkod ko na si Lyman White ay hindi nararapat bumalik sa lupain ng kanilang mga kapatid hanggang sa sila ay makakuha ng mga kasama sa pagtungo sa lupain ng Zion ng pasampu-sampu o ng padala-dalawampu o ng palima-limampu o paisa-isang daan hanggang sa sila ay magkaroon ng bilang na 500 lakas mula sa aking sambahayan. Kaya dapat maging 500 na tao yung mag-gather nila doon sa Kirtland at pupunta sila sa Missouri para tulungan ang mga tao doon. Pero hindi naman umabot sa 500. Sa mga huling bahagi ng Section 103, ang Panginoon ay tumawag sa mga ibang tao na pumunta sa mga iba't ibang lugar para para ipagtipon-tipon ng mga tao para sumama doon sa pagpunta sa Zion. Ginawa niya na parang missionary naman na may magkasama sila na dalawang tao na magkasama, pupunta sa isang lugar, dalawa pupunta sa iba, ganyan. Um, Pagkatapos nito, para sa mga dalawa kalahating buwan, ang mga tao niyan ay sumikap maghanap ng mga tao na pupunta sa Zion kasama nila. Um, Nahirapan sila, halos walang gustong pumunta. Pero sa mga May 1834, nakahanap na sila mga 200 na tao, kaya umalis na sila papuntang Missouri, yung Jackson County, Missouri. Ang biyahe nila, mahirap naman talaga dahil paglalakad ito, naglalakad sila araw-araw, halos buong araw, malayo talagang pupuntahan nila. Kung minsan, wala silang sapat na pagkain, kahit sapat na tubig, depende kung saan sila. Kaya maraming nagreklamo. Pero marami din silang naranasan na mga milagro, at ganon din natuto sila mula kay Joseph Smith sa biyahe na ito. So ang plano, pagdating nila doon sa Missouri, ay dapat tulungan sila ng gobernador, yung governor ng Missouri. Sinabi siya noon na tutulong siya sa kanila, magpadala siya ng mga tao na militia para tulungan ang mga saints sa Missouri na makabalik sila sa mga bahay nila sa Jackson County, Missouri. Dahil ngayon, nasa Clay County, mga ibang county sa paligid ng Jackson County. Pero sa kanila naman, ang lupain na yan, binili naman talaga nila yung lupa, mga bahay nila sa Jackson County. Kaya dapat sa kanila na yon. Kaya sinabihan sila na tulungan sila. Pero pagdating nila doon, hindi na tumulong ang governor doon. Sinabi niya, ay, hindi ko na lang gagawin. Masyadong, yung iniisip talaga ay ayaw niyang tumulong sa kanila dahil maraming ayaw sa mga Mormon noon. Kaya ayaw naman niya na mawala siya sa politiko, na hindi siya mananalo sa mga political races, ganyan. Pero pagdating nila doon, yung iba gusto pa rin mag-away sa mga nagpo-persecute noon. Gusto nilang
mag-away sa kanila para makuha na nila yung lupain nila, yung mga bahay nila, ganyan. Pero iba ang sabi ng Diyos. Basahin natin ang Doctrine and Covenants section 105 verses 9 hanggang 10. Sa makatwid, bunga ng mga paglabag ng aking mga tao, marapat sa akin na ang aking mga elder ay nararapat maghintay ng sandaling panahon para sa pagtubos sa Zion. Nang sila sa kanilang sarili ay maging handa at upang higit na ganap na maturuan ang aking mga tao at magkaroon ng karanasan at mas ganap na malaman ang hingil sa kanilang tungkulin at ang mga bagay na aking hinihingi sa kanilang mga kamay. Kaya sinabi ng Diyos sa kanila na dahil ito na hindi sila masunurin. Um, Kaya hindi nila muna makuha ang Zion talaga. Um, Sabi naman niya na hindi lang ito sa mga ibang verses, sabi naman na hindi naman ito sa Missouri Saints lang, kahit may mga kasalanan din sila, pero yung sa Kirtland Saints din, dahil syempre nang humingi siya ng mga or ng tulong na yung mga tao ay pupunta sa Zion, dapat 500 yung hiningi niya, 200 lang yung pumunta. Kaya hindi lang yung mga Saints sa Missouri ang may kasalanan dyan, yung Saints din sa Kirtland. Kaya hindi talaga matubos ang Zion sa panahon nito. Um, pero ang mga tao na sumama doon ay naging obedient sila, na hindi naman sila nagreklamo masyado sa biyahe, mga ganyan. Sabi ng Diyos na may mga biyaya sila. Basahin natin sa section 105 verses 18 hanggang 19. Ngunit yamang may mga yoong nakikinig sa aking mga salita, ako ay naghanda ng isang pagpapala at isang kaloob para sa kanila kung patuloy silang maging matapat. Aking narinig ang kanilang mga panalangin at tatanggapin ang mga handog nila. At marapat sa akin na narapat silang akayin dito bilang pagsubok sa kanilang pananampalataya. Kaya basta masunurin, kahit hindi naman nangyari ang iniisip nila na mangyari, magkaroon pa rin sila ng mga blessing. So sa maraming tao noon, iniisip nila na itong tinatawag na Zion's Camp, yan yung tinawag nila yung grupo na yan na 200 na tao na pumunta or na galing sa Kirtland na pumunta sa Missouri. Yung Zion's Camp nito, akala ng marami na failure ito, na pangit ito na nangyari, na walang nangyari na maganda dahil dito. Pero hindi yan totoo. Maraming natuto sa pagsama nila sa Zion's Camp. Sa totoo, ang karamihan ng mga miyembro or mga leaders ng simbahan noon sa una sa simbahan natin ay galing sa mga tao na sumama sa Zion's Camp, na naging masunurin sila. Basahin natin ang ilang quote dito ng mga tao na sumama noon sa Zion's Camp. Una, si Joseph Smith. Mga kapatid, ang ilan sa inyo ay galit sa akin dahil hindi kayo nakipaglaban sa Missouri. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, hindi nais ng Diyos na makipaglaban kayo. Hindi niya maitatayo ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng 12 kalalakihang magbubukas ng mga pinto ng Ebanghelyo sa mga bansa sa daigdig at 70 kalalakihan sa ilalim ng pangangasiwa ng mga ito na sumunod sa kanilang landas, maliban na lamang kung kinuha niya ang mga ito mula sa grupo ng kalalakihang inialay ang kanilang mga buhay at gumawa ng sakripisyong kasing dakila ng ginawa ni Abraham. Kaya mahalaga talaga na alam natin kung paano magsakripisyo. Kaya sabi ni Joseph, kailangan yan para maging leader talaga sa simbahan. Sige, yung susunod kay Brigham Young. Nang dumating kami sa Missouri, ang Panginoon ay nangusap sa kanyang tagapaglingkod na si Joseph at sinabing, tinanggap ko ang inyong handog at nagkaroon kami ng pribilehyong makabalik muli. Sa aking pagbabalik, maraming kaibigan ang nagtanong sa akin kung ano ang kapakinabangan sa pagtawag ng mga tao mula sa kanilang paggawa upang magtungo sa Missouri at pagkatapos ay bumalik nang tila walang anumang may sasagawa. Sino ang nakinabang dito? Tanong nila.
Kung iniutos ng Panginoon na gawin ito, ano ang pakay niya sa paggawa nito? Sinabi ko sa mga kapatid na iyon na nabayaran ako ng maayos, nabayaran ng may malaking tubo. Oo, na ang aking sukatan ay umaapaw sa kaalaman na natanggap ko sa pamamagitan ng paglalakbay kasama ang propeta. Kaya ito si Brigham Young, kahit alam niya na walang nangyari pagdating nila doon, ang nangyari sa biyahe na yan ay maganda talaga para sa kanya. Marami siyang nakuha sa Zion's Camp. Sige, sa huli to, si Wilford Woodruff. Ako ay nasa kampo ng Zion kasama ang propeta ng Diyos. Nakita ko ang pakikitungo ng Diyos sa kanya. Nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Nakita ko na siya ay isang propeta. Ang ipinakita sa kanya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa mismong iyon ay napakahalaga sa akin at sa lahat ng taong tumanggap ng kanyang mga tagubilin. Nagkaroon kami ng pagkakataong makita ang mukha ng propeta at pribilehiyong maglakbay ng ilang libong milya na kasama niya at makita ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa kanya at ang mga paghahayag ni Hesus Kristo sa kanya at ang katuparan ng mga paghahayag na iyon. Ang karanasan na natamo namin sa paglalakbay sa kampo ng Zion ay mas mahalaga kaysa ginto. Kaya kuminsan sa buhay natin, iniisip natin na hindi maganda yung nangyari sa buhay natin o hindi tayo naging successful sa isang bagay. Dahil lang hindi nangyari ang iniisip natin na dapat mangyari. Pero alam ng Diyos ang lahat. Alam niya kung anong dapat matutunan natin sa mga bagay na yan at kung anong dapat magawa natin sa mga panahon na yan. Kuminsan, may mga biyaya kaagad pero hindi lang natin napapansin ang mga biyaya dahil ang hinahanap natin ay iba. Kaya dapat, kahit anong nangyayari sa buhay natin, dapat palagi hanapin natin ang mga biyaya ng Diyos dahil palagi nangyayari ang mga biyaya na ito. Araw-araw talaga may mga biyaya na dumarating mula sa Diyos. At yan ang journal prompt natin itong linggo. Ano ang pwede kong gawin para mas madaling makita ang mga pagpapala ng Diyos sa aking buhay? Alam ko na magkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay natin. Hindi talaga yan nawawala. Pero kung iniisip natin palagi ang mga biyaya ng Diyos at nagiging masunurin tayo, bibiyayaan tayo at makikita natin ang mga biyaya na yan. Kailangan hanapin talaga natin, araw-araw talaga. At itong iniwan ko sa Panginoon Yesu Kristo. Amen. Sige, so sa next week, ang pag-aralan natin ay Doctrine and Covenants, section 106 hanggang 108. Salamat sa panonood.